State of the Nation. Nilamon ng apoy ang speedboat na yan sa Zamboanga City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsitalunan sa dagat ang mga sakay nito, kabilang ang may-ari ng speedboat na alkalde ng Haji Mutamad Basilan. 10 sa kanila nagtamo ng mga paso. Pabiyaheng Basilan, sana ang speedboat, pero nang paandarin na, biglang sumabog ang makina. Nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman ang politika o eleksyon sa 20 pesos kada kilo na bigas na limitado lang munang mabibili sa Visayas. May sagot din sila sa pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa programa. May report si Bernadette Reyes. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Matapos i-anunsyo ng Agriculture Department ang paglunsad ng P20 program o yung pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang lugar sa Visayas simula sa susunod na linggo, dali-daling nagtungo sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 70 anyos na si Lola Cindy. Tumatakbo pa ako kasi sabi ko habulin ko. Tapos pagdating nyo? Wala pala. Wala siyang nabili dahil ang murang bigas sa ilang piling lokal na pamahalaan lang sa Western, Eastern at Central Visayas ibibenta. 10 kilo kada linggo lang ang pwedeng bilhin ng bawat pamilya. Sa mga Kadiwa Store sa Metro Manila, kagaya nito, 29 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili. Pero para lamang ito sa mga piling sektor, kagaya na lamang ng mga senior citizens, PWDs, mga miyembro ng 4Ps at mga solo parents. Tinatayang aabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang iaabon ng subsidiya ng gobyerno at piling LGU para sa programa. Tingin ng Federation of Free Farmers Cooperative, maganda ang layunin ng programa para maibenta na ang stock na bigas sa mga warehouse ng NFA na nanganganib ng mabulok. Gayunman, malaking lugi raw ito sa gobyerno. Hindi kaya better used ito or at least malaking bahagi nito, yung subsidy nito, para palakasin po yung productivity ng ating mga rice farmers. Tanong naman ng consumer group na Bantay Bigas, bakit sa Visayas na anilay mayaman sa boto unang inilulunsad ang programa? Samantala lahat naman daw naghahanap ng murang bigas. Double digit yung pagbaba ng kanyang trust rating at syempre yung pwedeng pabanguhin yung image ni BBM which will translate doon sa kanyang mga slate, senatorial slate, para matiyak yung boto para sa kanila. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Sa Visayas lang din daw sinimula ng programa dahil doon mas maraming nangangailangan ng murang bigas. Pero gagawin daw ito sa buong bansa. Sagot naman ng Malacanang sa duda ni Vice President Sara Duterte na baka sa Visayas may problema sa boto ang administration slate. Matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy ang pagdagsa ng mga Katoliko sa St. Peter's Basilica para masilayan ang mga labi ni Pope Francis. Tiyanaga na nga abot sa 50,000 katao ang hanggang 4 na oras na pila. May report si Vicky Morales. Nanggaling man sa iba't ibang panig ng mundo, iisa ang destinasyon ng libo-libong Katolikong narito sa St. Peter's Square sa Vatican. Ang masilayan ang mga labi ni Pope Francis na nakalagak sa main altar ng St. Peter's Basilica. What country are you from? Italia. Italia. What country? What country are you from? Austria. Austria. Hello. Wow.
almost 12 na, nandito pa rin kayo. Diba? Kasi ang sabi nila hanggang 12 midnight lang ang pila. Pero lampas na 12, sabi nila uubusin daw talaga nila lahat ng tao dito, diba? 12:30 in the morning at look at the people. Ito po nagpapatunay na talagang say mahal ng mga tao. Walang pagod na nararamdaman. For hours and now we're almost there. Yeah, this is a wonderful experience because this book is great for us. So 3-4 hours is not a problem. May nadatnan pa kaming grupo ng mga estudyanteng nag-alay ng kanta para sa ating Santo Papa. Hindi naging hadlang ang ginaw sa gabi, ang ilang oras na pagtayo sa pila at ang mahigpit na security check. Alauna na ng umaga at sa wakas nakarating na rin tayo dito sa steps ng St. Peter's Basilica. Sa loob ng St. Peter's Basilica, tahimik lang na dumaraan ang bawat isa sa harap ng kanilang Santo Papa. Sa gitna ng kumikinang na altar, kapansin-pansin ang simpleng kabaong gawa sa ordinaryong kahoy. Maging ang payak na kasuotan na walang magarbong mga burda at walang tiara, alinsunod sa mga inihabilin ng People's Pope. Nag-start kami pumila mga 11:30. Bago pa kami nakapasok dito. Pero ngayon halos mag-alas 2 na ng madaling araw. Pero iba yung experience. Handa kang maghintay kasi alam mo yung napaka-precious nitong sandaling ito. Yung makita mo kahit sa huling sandali si Pope Francis. Talagang bukang bibig ng mga tao rito, yung napakahabang pila, no? Ngayon nga ang day 2 at ito nga ang mga dyaryo na hawak ko. Ito yung La Observatorio Romano na isa sa pinakasikat na pahayagan dito sa Roma. Ang headline nila ay Le Ultima Audiencia di Francesco, meaning the last audience of Pope Francis. Ito yung isa pang pahayagan, Il Mensajero. Ang headline nila, Il Grande Abbraccio, meaning the Grand Embrace. At ito na yung isa pang pahayagan, In Fila per ore li adio al Papa, online for hours, farewell to our Pope. Tinatayang umabot sa 50,000 tao ang dumayo sa Vatican para ipagluksa si Pope Francis. Kaya imbes na isara ang basilika ng alas 12 ng hating gabi, nanatili itong bukas hanggang alas 5:30 ng madaling araw. Mahigit 1 oras lang nagpahinga ang basilika na muling binuksan bandang alas 7 ng umaga. Para sa Day 3 ng public viewing, 7 a.m. hanggang 12 midnight pa rin ang magiging schedule. Sa Sabado, nakatakdang ihimlay sa Basilica of Mary Major ang Santo Papa. Vicky Morales nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasado alas 5 na ng hapon sa Vatican at ganyan pa rin karami ang mga nais makita ang labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Naasahan pang dadami ang mga darating dahil hanggang bukas na lang ng alas 8 ng gabi oras sa Vatican ang public viewing. Ang pagkakataong makausap at makapiling si Pope Francis nag-iwan ng malalim na epekto sa mga Pilipinong nakalapit sa Santo Papa sa pagbisita niya sa bansa noong 2015. Kabilang dyan ang mga tauhan at batang kinakalinga ng isang foundation na hindi inaasahang bibisitahin ni Pope Francis. May report si Von Aquino. Sariwa pa sa alaala ni Father Matthew Doche ang mga sandaling nakasama ni Pope Francis. Ang mga batang kinakalinga ng Tulay ng Kabataan Foundation nang bumisita ito sa Pilipinas noong 2015. Hindi raw kasi sila sigurado na dadaan ng Santo Papa. Pero pagkatapos ng misa sa Manila Cathedral, hindi lang dumaan ng Santo Papa. Tumagal siya mga 15 o 20 minutes. Kasi pagkasama niyo mga bata, sobrang saya si Pope Francis. It was really amazing, heartwarming talaga. At bago raw umalis si Pope, lumapit siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, Father Matthew, dapat ituloy ang mission ng Tulay ng Kabataan because these children are the flesh of Christ. Ipinakita rin niya sa amin ang medalyong ibinigay sa kanya ng Santo Papa. Ang 8 taong gulang naman noong si James, isa sa mga bata sa Tulay ng Kabataan. Labis ang tuwa nang makita si Lolo Kiko. Hindi ko makakalimutan yung word na sinabi niya sa amin na mahal kami ng Santo Papa. Pero nung makita ko ang Santo Papa, mas lalong lumalim yung
relasyon ko sa Panginoon. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakapalitan naman ni Marklin ng skullcap o zukito si Pope Francis. Bahagi siya noon ng airline na in charge sa departure at arrival ng Santo Papa. Ang una ko nasabi is Padre Jorge, a gift from the Filipino people working in the airport. Please accept this zukito, this skullcap. Tapos ngumiti siya noon, sabi niya, gumanon siya. And then, sinukat-sukat niya. Matapos ang pagdalaw ni Pope sa Pilipinas, nakatanggap pa siya ng litrato ng kanilang pagpapalitan ng skullcap na may pirma ng Santo Papa at dry seal ng Vatican. Nakatanggap din siya ng litrato nila ni Pope mula sa Office of the President. Personal ko na rin makikita yung zukito o skullcap ni Pope Francis na kanyang ibinigay kay Sir Mark. Sobrang nakaka-bless ng moment na to kasi yung parang napunta ako dun sa time na na-meet niya si Pope. Sumulat din siya sa Santo Papa noong pandemya at nakatanggap din ng sagot kalaki pang ilang rosaryo at medalyon. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. 18 days bago ang eleksyon, tuloy sa panunuyo sa mga botante ang ilan sa mga tumatakbo sa pagkasenador. Ang kanilang mga plataforma at aktibidad sa report ni Salima Refran. Pagprotekta sa kalikasan ng ilan sa mga inilalaban ni Amira Lidasan. Bumisita sa Kalibo Aklan si Congressman Rodante Marcoleta. Nasa Maynila si Attorney Sonny Matula. Kasama sina Jerome Adonis, Ernesto Arellano, Representative Franz Castro, Calio de Guzman, Mimi Doringo, Attorney Luke Espiritu, at Modi Floranda. Ilan sa nais isulong ni Manny Pacquiao ang paglaban sa kahirapan. Youth empowerment naman ang tinalakay ni Kiko Pangilinan sa Tacloban City. Si Senator Francis Tolentino nangakong ipanglalaban ng Pilipinas. Pagpapabuti ng turismo ng Benguet ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Bumisita naman sa Naga City si Benher Abalos. Sinabi ni Nars Aline Andamo na tutugunan ng climate crisis. Kasama sina Roy Cabonegro, David De Angelo at Norman Marquez. Batas para sa mga commuter ang isa sa pangako ni Representative Bonifacio Busita. Proteksyon at karapatan ng kababaihan at kabataan ang nais ni Representative Arlene Brosas. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaylin Alcantara is in her self-love era. Sa cover story ng isang local magazine, sinabi ni Kaylin na priority niya ngayon ang kanyang inner peace. In terms of her career, nasa proseso raw siya ng paghahanap ng role na magkakaroon ng lasting impression. YOLO o You Only Live Once naman ang mantra ni Kapuso beauty queen Rabia Mateo. Kamakailan lang nang mag-skydive siya sa Texas. Nasubukan din niyang mag-wakeboarding sa Clark na nauwi sa pagkakaroon niya ng pasa sa muka at pag-chip off ng 2 ngipin. She's all good naman daw at walang makakapigil sa next extreme adventure gaya ng pag-ride sa big bike. Over the moon din ang feeling ni Slay star Mikey Quintos. Sumakses na kasi siya sa kanyang thesis. Dahil dyan, gagraduate na siya after 10 years in college. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung ganito ang pagkanta nyo ng birthday song, tiyak na mas magiging feeling special ang celebrant. Sige na! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yan ang soulful at beat it na rendition sa birthday song ng estudyanteng si Scarlett. Dahil sa full of emotions na pagkanta, tila naging regalo yan ni Scarlett sa nanay ng kanyang kaklaseng nagdiwang ng birthday. Kwento ng tiyuhin ni Scarlett, hilig talaga nitong kumanta
at gumawa ng sarili niyang renditions. Kahit 6 years old pa lang siya, nagvo-voice lessons na si Scarlett. Proud naman ang parents at mga guro ni Scarlett sa kanyang galing at sa video niyang talagang pinusuan. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.